Kinuha na po ng Atlanta Hawks ang kapalit kay Kuminga. Ito na nga mga idol, itong si Aaron Wiggins ang ipapalit nila sa posisyon ni Kuminga dahil ito'y kanilang ititrade na rin. Itong si Wiggins mas flexible, mas nakaka-adapt sa kung anumang posisyon at trabaho ang ilalagay mo sa kanya. Si Kuminga kasi ay na-stuck pa rin siya sa kung ano talaga yung kanyang posisyon. Sa Golden State Warriors, nabigo siyang maging flexible. Kung ano yung kanyang trabaho, kung ano yung kanyang posisyon, yun lang talaga ang kanyang magagawa. Kaya mas pabor itong si Aaron Wiggins sapagkat magaling tong shumot. Mataas ang shooting percentage nito sa 3-point line kumpara sa mababang shooting percentage ni Kuminga. Ang lahat ng ito mga idol ay paghahanda nga rin po ng Atlanta Hawks para sa napapalapit na NBA draft. Posibleng maging trade package itong si Kuminga sa kung ano o kung sino ang kanilang natitipuhan sa merkado. Nabanggit na rin po natin ang rason kung bakit ititrade ng Hawks itong si Kuminga dahil din sa komplikasyon sa mga minuto, sa mga playing time ni na Jalen Johnson at Zaccharie Risacher kung saan pareho-pareho sila ng mga posisyon. Kaya syempre hindi naman po pwedeng pakawalan ng Atlanta Hawks yung dalawang players na yon. Kaya si Kuminga talaga ang naging paborito dito para i-trade na lamang. Sa kabilang banda, pagkatapos po na makuha ng Miami Heat itong si Giannis, sila ngayon ang naunguna sa mga threat para sa Knicks na ito'y ma-dethrone sa kampyonato sa NBA Finals. Maraming nga ho ang ginulat dito ng Miami Heat mga idol dahil hindi po talaga nila inaasahan na mapupunta si Giannis sa kanila dahil ang Boston Celtics ay mainit din po sa usapang trade patungkol sa kanya. Alam natin kung paano maglaro itong Miami Heat, kung paano kagaling itong si Pat Riley kasama si Coach Erik Spoelstra. Kaya kung meron pa silang Giannis na magagamit, nako, paniguradong mag-i-enjoy itong Phil-Am head coach na si Coach Erik Spoelstra. Siyempre hindi naman po nangangahulugan na itong Miami Heat na magkakampyon pero mayroon pong legitimacy na posible silang makapunta sa finals at hamunin ang Knicks sa conference finals. Magandang balita naman para sa mga fans ng Lakers dahil nga ho nag-trade ang Brooklyn Nets kay Julius Randle na mayroong sasahurin na 33 million sa next season. Ito ho'y nagpaliit sa kanilang cap space. Sa ngayon, ang Lakers ay mayroong pinakamalaking cap space na mga idol na aabot sa 52 million. Dahil dyan ay mayroon silang kakayahan na ibigay ang gustong numero nitong sa Reeves. Ayon nga sa mga usap-usapan sa loob galing sa mga NBA insider, itong Lakers na ang magpapapirma kay Reeves. Nung hindi pa gumawa ng Randle trade ang Brooklyn Nets, mayroon silang malaking perang maibibigay. Pero dahil nga malaki ang sasahurin ni Randle, ay nagpapakita lamang po na mababa na lang talaga ang chance na kanilang makuha itong si Reeves at hindi na po mangyayari ang kanilang offer na nasa 178 million para sa kanya. Ibig sabihin, mananatili itong si Reeves sa Los Angeles Lakers. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang, and as always, thank you for watching.